So, ang nakikita lang nito is yung pagbibigay ng advice ni Meiko sa ibang mga babae na hindi na niya na-apply sa sarili niya. And what's wrong with that? Kung tama naman yung point ni Soy, what's wrong with that? Hindi ba dapat maalarma tayo kasi may isang taong nagbibigay ng advice na hindi naman masunod yung advice for some reason? Hindi ba nakakaalarma yon? Ibig sabihin, either may kulang or mali doon sa advice ng tao kaya hindi niya mismo masunod yung sinasabi niya. Hindi kaya dahil sinasabi niya lang yon dahil masarap pakinggan. Pero hindi naman kasi lahat ng masarap pakinggan tama. And most of those explanations, promises na masarap pakinggan usually are dangerous or detrimental doon sa gagawa or susunod sa advice. Sige nga, magbibigay ka ng financial advice, tapos putya, baon ka sa utang. Magbibigay ka ng love advice, tapos magulo relasyon mo. Hindi ba may something na disconnect doon? Yun lang yung nakikita niya. Pero hindi niya nakikita si Meiko na mas lalaki pa sa karamihan ng mga lalaki. She's a good provider. No? Tingnan mo, siya pa gumastos ng kasal. Siya lang ang gumastos sa kasal. Good mom, good partner, yun yung hindi niya nakikita. So yun lang yung nakikita nyo dahil nag-a-advise siya. Sige na, pinakatigas na siya, pinakamayaman, pinaka-provider. But does that change the fact that her advice is not feasible? Na yung nag-advise mismo, hindi niya masunod. So, baka may something. Baka may red flag. Baka may caution. Diba? This is Pinoy Extreme.